Matapos ang ilang araw na pag-ulan, Sunny Puersang ininspeksyon ni Manila City Mayor Isko Moreno at Public Works Secretary Vince Dizon ang drainage system sa kahabaan ng Espanya sa Maynila, kung saan magkakaroon ito ng upgrade construction. Habang sa Davao City, dismayado ang kalihim sa natuklasang nakatenggang proyekto na makakatulong sana sa mga residenteng malapit sa ilog. Magbabalita si Tina Nolasco. Ano nangyari doon? Nakatenggang proyekto. Nakatenggang proyekto sa Davao City kaya napamura si Vince Dizon at apektado si Pulong Duterte. Diba? Nakatenggan, tatamad nyo talaga dyan. O, yung mga namumuno dyan sa Davao, ang tatamad nyo. Magtrabaho naman kayo. Pinapasahuran kayo ng taong bayan, pero anong ginagawa nyo? Yung mga proyekto dyan nakatengga lang. Pulong, gumalaw ka! Nasa'yo ang pondo! Baste, wag ka munang pasok-pasok dyan sa mga beer house or di kaya mga sosyal na mga inuman dyan, no? Magtrabaho ka muna. Tama na muna yung pa-travel-travel sa ibang bansa. Yung mga Davaoenyo, maawa ka. Lumulutang sila sa baha. Binuto ka nila, pero nasayang ang boto nila. Diba? Galaw-galaw naman po, Baste, Pulong. O, anak ni Pulong. Magtulungan kayo dyan, mga Duterte. Tumulong. Kawawa po, mga pre, no? Vince Dizon na pamura na lang. Hindi man po si Pulong yung minura, pero nasasaktan si Pulong sa mura ni Vince Dizon. Oh. Ibig sabihin, apektado ka. Magtrabaho ka. Diba? Oh. O, tuloy po natin to. Na makakatulong sana sa mga residenteng malapit sa ilog. Magbabalita si Tina Nolasco. Napamura sa labis na pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon ng personal na... Ayan, bago yan. Ayan o. Secretary Vince... Nakatenga lang. Ang tagal na niyan. Diba? Bilang isang kongresista, mayor, vice mayor, dyan sa Davao, dapat mag-iikot kayo. Oh, may mga tao-tauhan naman kayo dyan. Kapag sinabing ito po yung problema, ayusin nyo. Pero, anong ginawa? Inuna pa yung mag-happy-happy sa ibang bansa, magkain-kain dun sa Hague. Dahil pasarap buhay lang po sila. Ang inang kakapal na mukha. Oh, grabe. Dizon ng personal na makita ang hindi itinuloy na pagpapataas ng dike sa Talomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Barangay Bangkal, Davao City! Woo! Kawawa ang mga nakatira dyan. Pastilan talaga. Ang inspeksyon ng kalihim sa lugar, tumambad ang hindi tapos na 7 taon niyang natenga o mula pa 2019. Grabe! 7 taon! Sabi ni PBBM, nandyan lang ang flood control. Nung pinaimbestigahan ni PBBM, pinuntahan ni Vince Dizon, 7 taon na pala. Hindi tinatrabaho. Patay tayo dyan. Ito yung mahirap. Diba? Sabi nila, pinaganda. Sabi nga naman, sabi ni Digong, pinaganda daw ni Digong ang Davao City. Yan ba yung maganda? 7 years nakatenga yung proyekto? Hindi po gumagalaw? Mapapamura ka niyan. Diba? Nasaan yung pondo? Ninakaw na? Nagtatanong lang ako, ha? Oh. Kasi bakit nakatenga yan? 7 years. Diba? Presidente pa si Digong yan. Mga DDS, mag-comment naman kayo dito. Anong masasabi nyo? Duterte pa rin malakas? Tatay Digong pa rin? Sara Duterte pa rin? Sara Duterte pa rin sa 2028, mga ulol! Kulang na lang sip-sipin nyo yung itlog ni Digong dahil mga uto-uto kayo. Grabe. Kawawa nga yung tao. Tingnan mo yung bahay ng tao. Malamang tinatamaan niya ng baha pag malakas yung ulan. Oh. Git ni Dizon, kung natapos lang sana ang proyekto, mapoproteksyonan ang mga residente na nakatira sa lugar at hindi nasira ang kanilang mga bahay. Bunso dito, agarang ipinag-utos ng kalihim ang dredging ng Talomo River at upang mapalaki ang kapasidad itong tumanggap ng tubig mula sa upstream areas ng Davao City.
taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Yun yung problema. Pulong! Sampalin mo nga yung mukha mo, Pulong. Nakakapala na po ako kay Pulong Duterte talaga, no? Kumakampi pa sa China. Ang mahal niya po, China. Yung mga kababayan niya, yung mga kapwa niya, Dabawenyo, wala ako siyang pakialam. Bahala ka dyan. Who are you? Ha? Bahala ka dyan. Importante, no? Si Pulong, mahal niya yung China. China lang po talaga, no? Yung mahal ni Pulong, hindi po yung mga Dabawenyo. Nagagamit lang kayo pagdating ng butuhan. Diba? Yun lang. After butuhan, kumusta po kayo? Diba? Kayo po ba minamahal ng taong yan? Ang gagawin lang yan, ganito. Binaha kayo ng kaunti. May baha kayo dyan. Kunyari, magdala lang ng yero sa inyo. Yan na ba yung pagmamahal, yero? Hindi lang po yan yung solusyon. Hindi po yero ang solusyon sa baha. Kung nasira yung bahay mo? Hindi po yero ang solusyon sa baha. Ang solusyon sa baha, kontrolin ang baha. Flood control. Yun. Pag may flood control, hindi masisira yung mga bahay. Makukontrol yung baha. Ang style kasi ni Pulong, tangina, binaha tong mga Dabawenyo dito sige, puntahan ko, bigyan ko lang ng tigisang yero, 5, ganyan. Okay na yan. Sa tingin mo, mapipigilan ng yero yung baha. Kung ang flood control naman ay hindi tinapos. Utak! Asan yung utak? Kitang-kita mo mataas doon, dito mababa. Ba't hindi pa pinantay ang lahat? Anak. Tinago nila yung pera. Pulong, tinago mo daw yung pera. Mga Duterte, tinago nyo daw yung pera. Nasaan na yung pera? Taga Davao na yung nagsalita dyan, Kasi kung may dadugtong na hindi yan, hindi magkakaganito Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito. Samantala, dito naman sa Maynila, sanib puwersang ininspeksyon ng kalihim ngayong umaga kasama si Manila Mayor Isko Moreno. Ayan mga pre, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin Ma'am Eviski, shoutout po Wala palang si Ma'am Eviski. Ayan. Ang drainage project sa Espanya Boulevard. Sa nasabing inspeksyon, inanunsyo ng kalihim ang pag-asaayos sa 4 na cross drain sa nasabing lugar. Ayon kay Dizon, taong 1950 pa, huling na-upgrade ang sistema ng drainage sa Espanya. Bagamat nagkaroon ng maliliit na pag-asaayos noong mga nakaraang taon, hindi pa ito na-upgrade. Kabilang sa mga gagawin ang flood retention basin sa bahagi ng Earnshaw Street. Pero so imatso shoutout po Pagtataas ng ilang mababang bahagi ng Espanya Boulevard at pagkonekta sa drainage system o mga estero. Yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin cross drain. Kasi yun ang pinakamabilis na kahit papano, according sa mga eksperto natin, may ibsan yung baha sa Espanya. Kasi, kailangan mapabilis natin mapababa yung tubig. Sabi niya host, tawag dyan, tipid project para may kupit sa project malamang. Ay, malamang po, hindi lang po simpleng kupit ito, no? Malalang kupit kasi nakatenga na po, tagal na hindi po tinapos, di ba? Dapat tinatapos po yan, hindi po pinapabayaan. Ang problema kasi dito sa mga Duterte, pag may project, masaya sila kasi may budget, may ibubulsa. Tignan nyo nung bumaba po si Digong pagkapangulo, ang dami pong proyekto na hindi po niya natapos, itinigil. Yung pabahay niya, naging ghost town na. 'Di ba? Lana Reyes, shoutout po. Salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon yung hindi pa nakapag-like diyan, alam niyo na. Kaya Feli Hatamosa, shoutout. Papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. Bunsod nito, nag-abiso na ang opisyal sa mga motorista at commuter ukol sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko at abala na maidudulot ng proyekto mula Setyembre na posibleng abutin anya ng hanggang holiday rush. Ito, maniwala po kayo sa akin at sa hindi.
Ipapatapos po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Abangan nyo. Abangan nyo, tatapusin yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Itutuloy na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi na-discover na po nila eh. Kasi sabi ni PBBM noon, nandyan lang ang mga flood control. Akala ng Pangulo, kasi nung naging presidente yung Pangulo, 5,500 flood control ba yun, yung na-mention niya? Nandyan lang. Yung pala, hindi akalain ni Pangulong Bongbong Marcos na yung iba dyan ghost. Yung iba hindi tapos. Yung iba, hindi talaga nasimulan. Pero ito po ngayon, dahil viral po ito, at na-discover po ng gobyerno, tatapusin po agad yan. Ngayon pa lang, pinapalakpakan ko na po si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, si Vince Dizon kasi siya yung nag-i-scout, tinitingnan niya yung area kung ano ba talagang nangyari, di ba? Kita niyo naman, grabe yung effort. Si Pulong, anong ginawa? Hate muna, hate. Doon muna, relax muna doon. Sarap kain, hotel, sige lang. Naman ni Dizon, hindi aabuti ng 1 taon ang konstruksyon dahil gagawin ng 24/7 ang pag-upgrade sa mga cross drain. Okay, tanyo, 24/7 po. Para sa MBC TV na Ito pa po yung karugtong ha. Ito ba yung karugtong? Ano to? Ito, about ano to eh. Wait lang Okay, ito. Ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro kung saan sinabi umano nito na dapat mag-resign ang mga opisyal na pumapanig sa China dahil ang kanilang mandato ay nanggaling sa taong bayan. Dapat naman po talaga, kung ikaw ay pumapanig ka sa China, nasa posisyon ka, nasa gobyerno ka, magbitaw ka na. Kasi ang pinaglilingkuran mo, Pilipinas, hindi po China. Ngayon, ginigipit yung mga Pilipino ng China, no? Bakit mo kakampihan yung China? At ito po yung pinalaga ni Pulong. Kasi pro-China po itong walang silbing Pulong na to. No? Pro-China po. Ito, panoorin natin. Sa kanyang Facebook post, iginit ni Congressman Pulong Duterte na ang mga elected official ay pinili ng sambayanang Pilipino at silang nagluklok sa kanila sa pwesto at hindi si Secretary Teodoro. Oo nga, pero dahil bobo ka kasi, Pulong, kahit pa mga Pilipino yung nagluklok dyan, dapat Pilipino ang paglilingkuran mo, hindi China. Hindi mo kailangan maging pro-China. Pwede natin maging kaibigan yung China kung hindi naman po tayo inaabuso. Pero kung sa tingin mo inaabuso na yung mga Pilipino, bakit yung puso mo nasa China pa rin at wala ka man lang binigay na pagmamahal sa mga Pilipino? 'Di ba? Niluklok ka nga eh. Pero iba yung pinili mo, iba yung ginusto mo. China. Ang bobo mo talaga, Pulong, grabe. Overload talaga yung kabubuhan mo. Diba? Tama naman po. Hindi naman po si Teodoro talaga yung nagluklok sa inyo dyan. Pero nagbigay lang ng saloobin yung tao, komento. Which is tama naman, wala namang mali doon. Diba? Tao ang nagluklok sa inyo, Pilipino. Hindi po mga Chinese, ha? Pilipino ang nagluklok sa inyo sa posisyon. Nakakapagtanga lang, bakit Chinese yung pinaglilingkuran nyo? Bakit China yung pinaglilingkuran nyo? Idol kasi ni Pulong si Michael Yang eh. Supplier ng illegal na droga dito sa bansa. Kaya mahal na mahal nila yan. Paliwanag ng mambabatas kung may ebidensya man si Secretary Teodoro laban sa mga ganitong opisyal na sinasabing nagtatraidor sa bansa, ay mas mainam anya na maghain na lamang ang kalihim ng kaukulang kaso. Iginiti Congressman Pulong na ang patriotism o pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamaingay sa telebisyon o siyang unang binabansagaan ng sarili bilang pro-China. Hindi rin anya ito nasusukat ng label sa politika. Ang tunay anyang katapatan sa bayan ay naipapakita sa pamamagitan ng serbisyo at May
may serbisyo ba? Kaka-reaction ko lang dyan sa flood control dyan sa Davao. 7 years na tingga. Asan yung serbisyo mo doon? Natatawa ako, putang ina, mapapamura tayo dito. Asan yung serbisyo mo doon? Bulong na, baliw ka ba? Tayo na baliw yata ito. Kala mo naman nagsiservisyo talaga. Kaka-reaction ko lang sa flood control dyan sa Davao. Napamura sa Vince Dizon. Nasaktan ka. Kasi hindi ka nagsiservisyo. Sarili mong bakuran, hindi mo inayos. Ay, nako. Hindi sa drama. Kinwestiyon din ng kongresista ang tila pag-demonize sa China, gayong hindi lamang anya ito ang bansang nang aangkin sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Congressman Pulong na trabaho ni Secretary Teodoro na palakasin ang depensa ng Pilipinas at hindi para i-label ang mga taong hindi umaayon sa kanyang mga pananaw. Ayan, durog si Pulong dito mga pre. Wala siyang kumbaga nasaktan po siya sa sinabi, no, pahayag ni Secretary Teodoro sa pagbitiw ng pro-China officials. Okay. So dapat ako po pabor po ako doon na magbitaw na po sila sa yung mga namumuno dito sa bansa na mga pro-China. Dapat pro-Philippines lang po tayo. Pwede po tayo makipagkaibigan sa kahit anong bansa. Okay? Pero kung sa tingin mo, inaapi ka na ng bansang ito, China, yung mga kapwa natin Pilipino dyan sa West Philippine Sea, talagang sinaktan po nila, tapos no comment ka pa rin, China pa rin yung mahal mo, putang ina, lumayas ka na sa posisyon mo. Hindi ka nararapat dyan. Diba? So, yun lang naman yung sa akin mga pre. Kayo po, ano po yung inyong opinion pa po dito, no? Kaya comment naman. At ito po, no, yung karugtong, no, atin po itong panuorin. About po ito kay Pulong pa rin, no? Pulong Duterte hinamon ang DPWH na tukuyin ang mananagot sa naantalang flood control project. Ikaw yung ikaw yung nandyan, Pulong. Ikaw si 51 billion, di ba? Pero bakit ngayon, magtuturo ka na? Di ba dapat ikaw mismo yung gumalaw muna? Nandyan ka taga Davao ka. Galaw ka muna. Di ba? Ibang tao po pala yung talagang nag-booking. Pastilan. Mukhang nagkakaroon daw ng mainitang World War, Nelson, Kuya Benny. Si Secretary Vince Dizon at saka si Congressman Pulong Duterte. Yes. Nako, kasi yata kahapon, ano ba yung balita niya? Natuklasan daw po ni Secretary Vince Dizon sapagkat in-inspection niya ang Davao City. May natuklasan daw doon na proyekto na hindi kumilos ng halos, ilang taon na ba? Halos 10 taon yung proyekto na yon. Mali ka naman Mali naman yung report nyo. Net 25. Ito correction lang po 7 years lang po. Hindi po 10 taon. Mali yung report nyo, mali. Sino ba nagsulat niyan? Na hindi man lamang daw po gumalaw at hindi man lamang natapos. Hindi pero napondohan ba? Hindi daw pinapondohan eh. Ganon? Kaya hindi umuusad. Hindi, pero bakit ang sabi Ay, hindi pinapunduhan kaya hindi umuusad. PBBM, sinungaling ka pala Wala palang 51 billion Hindi daw pinunduhan Kayo naman kasi. Wala naman palang 51 billion. Hindi natapos kasi hindi pinunduhan. Diba? Kayo naman kasi. Banat kayo ng banat, mali naman kayo Wala naman palang 51 billion kaya hindi natapos, hindi pinunduhan. Yan yung mga palusot na gasgas. Maniniwala ba kayo doon? Tangina talaga, mapapamura ka na lang sa habang nakataas yung mukha mo, nakaangat yung ulo mo. iniutos na raw po ng DPWH na sa lalong madaling panahon ay tapusin. Ito, hinamon po. Naghamunan na, Nelson. Bumunot ka sa kaliwa, sabi ganon. Sige, bumunot naman ako sa kanan. Pagandahan natin. Hinamon po ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang Department of Public Works and Highways sa tukuyin at papanagutin ng mga opisyal na umano'y may kinalaman sa pagkaantala po ng flood control project sa lungsod. Meron ba tayong video na yun? Napatungayaw na si Secretary Vince kahapon Ito ba yan? Yan, no? Meron ba yan? Meron ba ang boses yan, direct? So, ayun Pulong,
Alam mo yung mga, yung mga tao na nabubuking, maghahanap din yan ng masisisi po nila. Naniniwala po ako dyan. Kayo po ba'y naniniwala pag, halimbawa, kasalanan mo ngayon, sinisi ka, maghanap din ako ng masisisi ko. Ay sisihin ko si Juan Pedro, ganyan. Diba? Sa tingin ko, yun yung ginagawa ni Pulong ngayon. Wala sayang, no? Kasi Hindi natin maririnig na nagmumura pa. Oo nga, napatungayaw daw. Napapamura si Secretary Vince. Ginawa daw po ni Kung Pulong ang pahayag matapos na magbanggit itong si Secretary Vince Dizon ng pagkadismaya sa kalagayan daw po ng mga proyekto. Ayan kita nyo po yung basura dyan. Ayan, linis po talaga ng Davao. Ayan, Pagkadismaya sa kalagayan daw po ng mga... Ayan, kita nyo yan? Linis ng Davao, no? Malaparaiso po yung Davao. Sabi nila, tambak yung basura. Ano magagawa ng mga residente dyan? Wala naman po silang, saan nila itatambak yung basura? Dapat gobyerno po ang gumagalaw dyan, di ba? Buti na lang po, na-discover ngayon ni PBBM na yun nga yung kalagayan dyan. Tatapusin po yan at sigurado po, magiging malinis yung lugar na yan. Sabi ko na Pangulo pa rin yung gagalaw Ay nako. Kaya daw po ng mga proyekto, dyan po sa Talomo River, kung saan muling binagsakan ng baha ang mga pamilya na malapit po sa lugar. Ayon po kay Pulong, makatarungan ang tanong kung bakit hindi nagkaroon daw po. Ayan mala Singapore nga talaga Ay na, palakpakan natin, mala Singapore. Pulong! Ayan mala Singapore yung Davao ang tibay. Pwede kang dyan, mag-swimming. Ganda, di ba? Mala paraiso din. Ng malaking pag-usad sa mga flood control. Sabi nga ni Digong, pinaganda ko ang Davao. Anong tinignan mo? Tambak ng basura. Pinaganda. Matapos ang pagbaha, noon pa lang 2019, batakin nyo, naulit daw yun 2019, ang isa sa pinakamalalang pagbaha daw pala dyan, Nelson Kuya Benny. Pero, naulit daw po. Anya, sabi dapat magsimula ang investigasyon sa loob mismo ng DPWH para matukoy kung sino ang nabigong sa katuparan. DPWH, dapat magsimula ang investigasyon yung sabi ni Pulong, di ba? Pero anong sabi ni Digong noon? Anong sabi ni Digong? Maghanap ulit kayo ng Marcos para imbestigahan ang DPWH. Di ba? Ewan ko kung may video dito. Anong sabi dito? Wait lang baka nandito yon. Tingnan natin. Basta may video yun. May video po yun. Yun yung sinabi ni Digong noon, no? Na maghanap ulit kayo ng Marcos para maimbestigahan ang DPWH na yan. Sabi ni Pulong, imbestigahan DPWH. Di ba dapat, Pulong, sa panahon pa ng tatay nyo yan dapat inimbestigahan? Kasi nakaupo na yung tatay mo niyan. Di ba? Nung nangyari yung paggawa dyan at tinigil nyo. Bakit ngayon magtuturo ka na? Bakit ngayon ka palang magbibigay ng suggestion? Di ba? Nung nakatanggap ka na ng pondo, tahimik ka. Nung nalungkat yung issue na yan, bigla ka magtuturo. DPWH, imbestigahan nyo. May panahon pa ng tatay nyo dapat yan, nag-imbestiga na kayo, pero hindi nyo ginawa. Sino ba yung nagpa-imbestiga sa DPWH? Walang iba. Si PBBM lang naman. Pangulo lang naman ang Pilipinas. Diba? Ay, naku po. Ang mga nakaplanong hakbang. Ipinunto pa po ng mababatas na meron ng nakahandang flood control master plan, pero hindi daw po ito naipatupad sa mga nakalipas na taon. Bakit? Yan. Sabi niya, hindi sapat ang pagkukoy sa mga kakulangan kung walang pananagutan ng mga taong nagpapaya sa proyekto. Nauna na pong binanggit ni Secretary Dizon na malaking pondo na po. Malaking pondo na raw po na italaga para sa mga flood control projects. Subalit, may mahalagang bahagi ng mga ito tulad daw po ng pagtataas ng dike at hindi Pinky MA, shoutout po pa rin daw po natatapos. Dahil dito, inatasan niya pong agarang paglilinis o dredging ng Talomo River at ang patuloy daw po ng mga gawain sa pagpapataas ng dike, yung mga taon-taon slope patawag doon, yung magkabilang gilid ng ilog. Yes. Ayan, bagaman suportado po si Duterte bagaman sumang-ayon po si Pong Pulong sa panawagang isagawang dredging, binigyan din niya na hindi ito sapat upang tuldukan po ang problema ng pagbaha sa lugar. Anya, kailangan din po ng sapat na pondo pagpapabuti ng mga ilog at drainage. Kulang pa ba yung pondo na natatanggap nila dyan? Sa Davao? Puro na lang kayo pondo ng pondo. Diba, nakakapagtaka po, kulang ang pondo. Pero kung titingnan mo, kulang sa gawa. Kulang sa trabaho, di ba? Puro kayo pondo ng pondo, kulang.
Magbigay naman kayo ng yung resulta muna. Hindi puro pondo, puro kayo higop ng pera. Nakakahiya naman kayo. Huwag naman kayong ang babastos nyo naman. Grabe, no? Nakakabuhis itong ganitong klaseng mga tao, mga pre, na, alam mo yon, puro na lang budget yung kanilang sinisilip. Diba? Para may, alam mo yon, marami talagang magnanakaw dyan. Para lang may maibulsa. Diba? Ang kakapal ng pagmumuka. So, kayo po, ano po yung opinion niyo dyan? Ayan, paki-comment para mabasa po natin. Ayan, at bago po tayo mag-move sa next topic, ayan huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. And syempre, no, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan, kalembangin nyo na lang po. Alright.